Isang masaganang agham na araw sa iyo, partner. Ano man ang iyong propesyon, pwede ka pa rin magnegosyo. Sa tulong ng diskarte, tiyaga, agham at teknolohiya, gawin natin yang mas asensado. Ngayong araw, kikilalanin natin ang isang doktor at entrepreneur na nasa likod ng mga produktong napakikinabangan at nagpapabuti sa kalusugan ng mga Pilipino. Sabay-sabay nating alamin kung ano ang naging papel ng agham at teknolohiya upang mapaunlad ang kanyang negosyo at makapagbigay pa ng mas maraming oportunidad sa probinsya ng Cotabato. Marami sa ating mga Pilipino, health conscious. Kaya naman iba't ibang produktong pangkalusugan ang ating ginagamit at iniinom. Isa na marahil sa pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino pagdating sa food supplement, ang Dr. Alfred's Essentials. Dahil ang kanyang mga produkto mula lang naman sa tinaguriang superfruit. Walang iba kundi ang mangosteen. Partner, kasama natin ngayong araw ang tinaguriang King of Mangosteen in the Philippines. Walang iba kundi ang taong nasa likod ng Dr. Alfred's Essential, Doc Alfredo. Magandang araw po. Welcome to the farm. Bakit nga ba mangosteen ang naisipan ninyong itanim dito sa napakalaki ninyong farm? Noong kasi nagsimula ako na kahit na ano-anong prutas. Ngayon, napansin ko walang nagtatanim ng mangosteen. At saka nung mga panahon na yon, ang mangosteen hindi pa talaga kilala. Kaya lang na-challenge ako nung sabihin ng mga agriculturists na mahirap pabungahin ang mangosteen, mahirap itanim. Nagsimula ako ng kuonte, siguro mga 100 puno. Na yung mga seedlings na yon kung saan-saan ko pinulot. No? Kung nalibot ko halos ang Mindanao, bumili ako ng fresh fruits. Yung buto na yon, yun ang itinanim ko dito. Taong 1981 nang magsimula si Dr. Alfredo, isang medical doctor na magtanim ng mga mangosteen. Nakatanggap man ng kaliwat ka ng discouragement sa profitability ng mangosteen, hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang pagtanim at pagpasok sa fresh fruit selling nito. Sa 28 ektarya niyang taniman ng mangosteen dito sa Berada, Cotabato, inaabot ng nasa halos 120 tons ang kanyang naaani bawat taon. Pero dahil hindi pa gaanong kilala ang mangosteen noon bilang superfruit, mahina ang benta. Madalas nabubulok ang kanyang ani. Hindi alam kainin ng mga tao ano mangosteen. Lalo na yung taga Manila, hindi nila alam. Doon nagsimula, nung nakita yung nag-harvest na hindi na maibenta, sabi ko, I have to do something na para hindi maitapon to dahil ano man prutas, perishable yan eh. Oh. Ngayon, kung perishable yan, ano mangyayari ngayon? Within 1 week, wala na yan. O kaya 10 days. So, inisip ko to put up itong Dr. Alfred Essentials. Pero bago ko sinimulan yung capsule na yan, I went into talagang research. Nagpunta ako ng Amerika, it so happened na merong isang tao doon, meron siyang study about mangosteen. So, ang sabi niya, pag-aaralan natin. So, ang nangyari sa kanyang pag-aaral, kumuha siya ng cancer cells, living cells, tapos nag-infuse siya ng mangosteen extract solution. Kung ang cells na living cells na in-extract niya na cancerous cells, 100, little by little, nawawala yon, namamatay, hanggang konti na lang ang natitira. Kaya naman matapos ang higit 2 taong pag-aaral at formulation, taong 2005, itinatag niya ang NutriPrime Farms na di kalaunay tinawag ding Dr. Alfred's Essentials.
Nakilala ito bilang kauna-unahang Filipino company na nakabuo ng 100% pure mangosteen-based products tulad na lamang ng mangosteen capsule. Pero ano nga bang meron sa mangosteen para sabihin natin na talagang magtitiwala It ako has rito? yung Santones kung tawagin nila. Yung alpha mangosteen, which is the most, 102 halos yan na active components. Pero yung the most potent is the mangosteen A, mangosteen B, alpha mangosteen, beta mangosteen, and gamma mangosteen, at saka yung garcinon nila. Ang potency ng mangosteen is anti-inflammatory. It reduces inflammation. Yung efficacy nung yung mangosteen, pumapasok talaga doon sa cellular level. Sabi mo nga, ang dami nyo na rin palang sinusuplayan at natutulungan ng mga cancer patients at iba pa nga po. Gaano ba karami ang napoproduce nyo dito ng mangosteen capsules? Yung capsule, depende yon, yung just in time. Depende na yon kasi you have to go, aatas ka na halos ng 3 months. Hindi nyo natatanong, ang sale ng mangosteen is ng capsule alone is umaabot ng mga around 14 million per ano. Per year? 14 million 14. pesos Pesos. per year. So, Oh. ibig sabihin ganun karami per tablet ba? Approximately Capsule, per capsule. Magkano po ang halaga nito? Ang isang box is 600. Ang Okay. laman ng puwan niyan is 60. I have never changed ang price since nag-launch kami niyan. 600 yan and 600 up to now. That was more than 20 years ago. Bukod sa mangosteen capsules, iba't ibang mangosteen-based products na rin ang kanyang nabuo. Nariyan ang mangosteen jam, mangosteen choco, at mangosteen coffee na may iba't ibang variety. Doc Alfredo, no, anong meron sa Dr. Alfred's Essentials na wala sa ibang mga produkto? Una, mura kami. Pangalawa, siguro naman maniniwala sila dahil sabihin na natin, doktor ako. Ang pinaka-importante dyan is walang halo ng kahit ano dahil naniniwala kami doon sa bisa ng aming produkto ng mangosteen dahil kumukuha sila ng isang bagay na talagang puro walang halo. Tsaka from the perspective of a consumer, di ba? Parang iba rin talaga ang kredibilidad ng isang produkto when it is formulated by adults. Susunod sa negosyensa. I-reveal sa atin ni Dr. Alfreds ang isa sa naging sekreto upang mas mapaunlad pa ang kanyang produksyon. Lahat ng bagay nasa loob ng planta is for stainless, which is very expensive. So, anong nangyari dyan is yung ganun na, pero malaking bagay ang kanilang naitulong. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang negosyo, aminado si Dr. Alfredo na may kailangan pang gawin upang mas mapabilis at mapabuti pa ang kanilang produksyon. Kaya taong 2020, lumapit si Dr. Alfredo sa Department of Science and Technology Region 12. Paano na ngayon nakatulong yung programa ng DOST setup? Ay malaki ang naitulong niya. Una sa lahat, sasabihin ko, malaki na itulong, napabilis. Yung kapares lang yung pulper na mangosteen doon sa puree. Noon, hindi ko magagawa yan. Pero ngayon nagagawa mo. Halimbawa, sa loob ng 500 kilos, sandali lang yan, ilang minutes, maghihiwalay na yung pinakalaman sa buto. Malaking bagay noon. At saka marami ng order ng yung pulp. Ako lang ang meron yan. So dati Kinuha mano-mano ko yan mo sa ba ito kwan. ginagawa? Ha? Mano-mano po Hindi ako nagpo-produce ng pulp no dahil Okay. napakahirap gawin na mano-mano yan. In the first place, magastos. Pangalawa, hindi posible. Madulas masyado. Masyadong madulas. Napabilis, nagkaroon ng bagong produkto. Nung nagkaroon ng bagong produkto, nag-infuse na, lumabas na mga produkto. Dahil yung pulp na yon, yun ang ititimpla mo kapares ng mangosteen twist. Sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP ng Department of Science and Technology, noong taong 2020, napagkalooban si Dr. Alfredo ng nasa halos 2.8 million pesos na innovation fund na ginamit upang makapili ng laboratory equipment gaya na lamang ng pulper na nagbigay daan sa kanila upang makagawa ng bagong produkto. Makalipas ang nasa halos 2 taon, muling nag-apply si Dr. Alfredo sa setup
upang masuportahan ang kanyang innovation, kung saan nakatanggap naman siya ng 3 milyong piso na pondo para sa pagpapatayo ng facility bilang paghahanda sa bagong produktong kanilang pina-formulate, ang mangosteen ice cream. Yung second application ko na 3 million, bumili naman ng boiler, bumili yung panggawa ng ice cream. Hindi pala ganun kadali gumawa ng ice cream. It's not easy. Na ganong marami ka pa. Tapos, mabuti sana kung dito lang nabibili. Hindi eh. Hindi lang yung component na nabibili sa ibang bansa, pero yung kasama nun, in parallel lines, ano pa ang ibang kinakailangan mo? Lahat ng bagay nasa loob ng planta is for stages, which is very expensive. So, ang nangyari dyan is ganun na. Pero malaking bagay ang kanilang naitulong. Bukod sa pulper at laboratory equipment, na ipagkaloob din sa ilalim ng setup, ang jacketed kettle na may kakayahang mag-pasteurize ng hanggang 500 litro ng mangosteen puree. Halos 500% na mas marami kung ikukumpara sa gamit nila noon. Na ang resulta, mas mabilis at mas maraming pasteurized mangosteen puree. Garantisado rin na malinis ang pagsasalin ng mga liquid product gaya ng mangosteen juice, calamansi at santol juice dahil sa manual filler na mahalaga upang makasunod sila sa good manufacturing practices. Ang DOST hindi lang nagpapahiram ng pera, pero yung technology transfer, masyado sila doon. At saka, aalalayan kanila, titignan kanila what is going on. Hindi lang yung pagpapahiram ng pera. At saka, sinong aayaw kung magpahiram sa iyo, walang tubo. At saka tatanungin din nila, anyway, na hindi ba intruding? Natatao, kumusta ka? Kumusta ho kayo dyan? Kamusta ba? Meron pa ba kayo naiisip na iba para i-enhance pa rin ang inyong capability? Anong technology pa ang iniisip ninyo? Ganon sila kapagtingin sa iyo. Parang may mentor ka na, may nag-finance Meron pa pa sa'yo. talaga, meron pa talaga. Sabi nga, inaruga kanila. Dahil sa mga dagdag na teknolohiya, nakapagtala ng nasa halos 313% na pagtaas sa profit o kita ang Dr. Alfred's Essentials at 300% na pagtaas sa production capacity nito. So Doc, in terms of income, medyo manghihimasok kami dito. Would you say naging exponential ang growth? I have more than enough, sasabihin ko, sa kinikita ko, and I'm happy about it. Sa aming pagbabalik, ano nga ba ang DOST setup? Ito is a form of technology na ipoprovide namin sa inyo. Pero ang technology, hindi natin makuha kung hindi natin binibili. Di ba? Kaya yun ang doon. So, we provide the technology deemed necessary para po ang ating mga small, medium enterprises mag-increase po ang productivity nila. Partner, sa pakikipagkwentuhan natin kay Doc Alfredo ay ibinahagi niya sa atin kung paano nga bang nakatulong ang programa ng Department of Science and Technology na set up para lalo niyang mapaunlad ang Dr. Alfred's Essentials. Kaya naman to tell us more about the OST's setup, kasama natin ngayon. Walang iba kundi ang Regional Director ng Region 12 na si Engineer Sammy. Engineer, nice to meet you po. Magandang araw. Yes, nice meeting you, ma'am. Grabe, pautang pero walang interes. Paano ho ba ito? How does it work? Well, yes, isa sa flagship program ng Department of Science and Technology, yung Small Enterprise Technology Upgrading Program or setup. Tama po kayo, ito isang, hindi namin tinatawag ng pautang. Kasi hindi naman kami nagpapautang, kundi ito is a form of technology na ipoprovide namin sa inyo. Pero ang technology, hindi natin makuha kung hindi natin binibili. Di ba? Kaya yun ang doon. So, we provide the technology deemed necessary para po ang ating mga small, medium enterprises mag-increase po ang productivity nila, ang production po nila is maging competitive. Hindi lang dito, kundi pati sa foreign markets maging competitive. At ito po ay walang
walang interest. Kabilang sa mga prioridad ng DOST na matulungan sa ilalim ng setup program ang mga MSMEs na nasa industriya ng food processing, metals and engineering, aquaculture at marami pang iba. So yun na, kung anong kailangan na technology, kinukuha namin yan sa kanila. Either the technology developed by DOST, technology developed by other research institutes ng ating country, or kahit sa foreign technology na kailangan natin ma-upgrade dito. Kasi doon lang tayo makakasiguro na maging competitive ang product at saka yung production volume is tataas. Bukod sa technology transfer, binibigyan din ng consultancy service ng DOST ang bawat MSME upang masiguro na magagabayan sila sa pagpapalago ng kanilang negosyo. To complete everything, meron siyang innovation funds para sa mga equipment, kasama din mga training. Ito train ng technical trainings dun sa mga tao sa cooperation. Kasama rin consultancy. Supposing sa production or manufacturing, mayroon kang team of consultants. We are hiring that for free. And we are paying 45,000 per company. Ang ano lang is to apply yung sa operation, tinuturuan sila ng may employee namin na consultants. Like for example, sa accounting, sa processing, kasama doon sa project na sa setup, yung laboratory standardization, yung laboratory test. Kasi dapat nga, ang product natin is papasa standard. So mayroon kaming sa kanila, assistance sa laboratory test. Kompleto to pa yun. Ang laboratory namin, services, is an ISO certified. Ganda nun, no? Kaya kumbaga sa parte rin ng DOST, panatag ang inyong kalooban na, sige, magpapahiram kami ng pera dahil alam din po ninyo na backed by research and study yung inyong ginawa. Parte ng inyong assessment doon sa kanilang negosyo. Naalala ko tuloy yung quote na di ba? Teach a man how to fish. Yes. Parang ganun ang ginagawa ninyo, no? Tinuturuan ninyo paano pa nilang mapapaunlad yung kanilang negosyo. Sa pinagsamang dedikasyon, sipag at dagdag na teknolohiya mula sa DOST, patuloy na lumalago ang Dr. Alfreds. Kaya naman, taong 2024, itinanghal sila bilang Best Setup Adapter ng DOST, isang parangal na kumikilala sa mga MSMEs na kinakitaan ng malaking pagbabago mula nang mai-adopt ang mga teknolohiyang ipinagkaloob ng DOST. Yung champion ito sila sa nationwide na invitation ng mga setup adapters or setup beneficiary. Una, ay yung production processing nila is talagang na-improve. Marami silang na-employ, yan, nag-increase ang volume at saka yung standard ng production dahil po sa mga technology na inadapt nila. Ayun. Yes. So para lang din sa karagdagang impormasyon, ang DOST setup, bukod sa kayo nga po nagpapahiram na ng pera, nagdaraos pa kayo ng, para ba itong kompetisyon sa lahat ho ng inyong mga natulungan? Yes. The whole country yan. Every National Science and Technology Week celebration, every year yan, mayroon kaming Balita ko, RD, may cash prize kapag ikaw ang dineklarang national champion. Yes, napakalaki po. At before that, meron kaming prizes na region. Pag regional winner ka, parang 25,000 ata yun. Pero yung sa national, 100,000 yun ibinibigay. Okay, so kung marami. naggaling dito ang national champion, Yes. ibig sabihin may 25 na siya, Yes. may 100 pa. May isang daan pa. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 30 MSMEs ang aktibong beneficiary ng setup sa Region 12 pa lamang. Ngayon, RD, sa mga nanonood sa atin, sa mga partner natin, syempre, marami rin ho siguro sa inyo yung nai-entice na talagang palaguin yung inyong mga maliliit na negosyong sinimulan. Paano nga ba yan kung interesado sila na lumapit sa inyo? Yeah. Paano ho bang proseso? Kasi alam mo, pupunta lang sila sa mga provincial offices namin. Minsan na magsulat sila officially. And then pupunta sila doon sa mga provincial office. Lapit lang kayo doon sa namin. And kami is open. No? Open na kami, tutulong sa inyo.
masaya kami pag maraming natulungan. Up next sa Negosiyensya. Since my family po is workers ng Dr. Alfred po, tinawagan po ako ni Dr. Alfred if one ko pa ba daw maging scholar nila. Sa patuloy na paglago ng kanyang negosyo, hindi na lamang mangosteen-based products ang kanilang ginagawa. Gumagawa na rin sila ng mga produkto mula sa santol, kalamansi, at maging turmeric. Siyempre, partner, papalagpasin ko bang hindi matikman ang mga produktong ito? Siyempre, hindi. At ngayon naman, partner, titikman din natin yung ipinagmamalaki ng Dr. Alfred's Essentials na mga juice. Eto, tikman na natin. Tamis. Pwede rin to sa mga bata, ah. Kasi, di ba, parang ang bata, pag pakainin mo ng prutas sa santol, parang, ay, okay yan. Pero pag ganito pakain mo, okay siya. Ma-appreciate nila to. Ako nga na-appreciate ko. Tikman natin. Meron tayo dito nga biskwit. Palaman natin dito. Yep. Matamis. Galing. Kasi meron siyang real bits, no, ng mangosteen. Ay, lumalaban. Alam mo yon? Kung sino pa yung pinakasimple sa lahat, walang halo-halong anything, masarap. Teka, inumin ko pa to. Sarap. Ito favorite ko, Doc Alfred. At partner, ngayon, titikman na natin yung isa sa pinakabagong produktong dinedevelop ni Doc Alfredo. Ang ipinagmamalaki nilang mangosteen ice cream. Nangingibabaw pa rin yung pagiging matamis, no? Yung natural na tamis ng mangosteen na tanim ni na Doc Alfred. Doc, no? Kasi nang dahil sa paglago rin ng negosyong ito, marami hong pamilya ang inyong natulungan. Siguro nga, kung sasabihin ko, dahil marami na rin nagtatrabaho, halimbawa, 6 months ang harvest season, 6 months din sila. Na nakikinabang nang dahil sa prutas. Oportunidad ito hindi lamang para sa iyo bilang negosyante, but even to those people around you, your workers, the farmers, at meron din daw kayong mga scholar. Magaling ka sa hirap, Alex. Maintindihan mo ko ng hirap. At saka maintindihan mo ko yung tao na dapat may tulong. So I started sending children high school to school. Mag-aral sila. Pero hindi nila kilala kung sino ako. And I don't want to be recognized. Isa sa mga scholar ni Dr. Alfredo, si Sarah. Since my family po is workers ng Dr. Alfred po, tinawagan po ako ni Dr. Alfred if one ko pa ba daw maging scholar nila. Since na binigyan po nila ako ng opportunity na maging isa sa maging scholar nila, malaking tulong po yon since may mga kapatid din po ako, hindi lang po akong pinapaaral ng mama ko. Hindi na masyadong mabibigatan yung mama ko sa pagbayad ng mga tuitions, allowance. At mula sa 7 empleyado noong 2007, ngayon, nakapagbibigay trabaho na si Dr. Alfredo sa nasa 21 manggagawa. Doc, sa dinami-rami ng achievement mo, no, alam ko ayaw mo na talagang iniisa-isa natin yan. Pero para sa'yo, ano nga ba ibig sabihin ng success? Napakahirap sabihin yan ng success. Una, do I consider myself successful? Hindi ko mag-grade ang sarili ko. Basta't ako, meron akong area of concern na natutulungan. Tama na sa akin yun. Tapos yung mga nagawa ko na mga negosyo ko, tumatakbo na nakakatulong sa ibang tao.
Ang tagumpay ng isang negosyo ay hindi lamang tagumpay ng isang tao. Tagumpay ito ng isang komunidad, ng mga empleyado at ng mga magsasaka. Sa kwentong natunghayan natin mula kay Doc Alfredo, talaga namang namunga ang kanyang pagsusumikap sa tulong ng programa ng Department of Science and Technology na SETUP or Small Enterprise Technology Upgrading Program na naglalayo na magbigay ng kakayanan sa mga negosyo para mas mapaunlad nila ito at magbigay ng mas marami pang oportunidad para sa mga tao. Isang patunay na ang agham at teknolohiya ay isang puhunan para sa matagumpay na pagnenegosyo. Ako po si Alex Baltazar at ito ang Negosiyensya. Ang teknolohiya, negosyo mo'y kikita. Industriya'y arangkada, buhay mo ay gaganda. Sa agham at teknolohiya, negosyo natin aangat na. Sikreto ay aalamin, mga inobasyon palalaguin natin. Sa lakas ng